mapagpalang hapon mga kapatid sa ating pong Grace Everyday. Muli po ay nag-aanyaya kami na kayo po ay sumubaybay sa ating devotional message. So, ngayon po ay dadaanan na po natin yung pangwalong paksa sa ating 1D. Ito po ay pinamagatang biblical giving, patungkol sa pagbibigay. Siguro naman po kayo po ay pamilyar na sa mga ganitong gawain sa pagbibigay. Kasama po ito sa ating dadaanan, pang-8 po sa ating paksa. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa hapon na to. Kami po ay humihingi sa inyo ng kaalaman at karunungan at higit sa lahat pangunawa upang lubos na maintindihan ang lahat ng aming pinag-uusapan para sa karangalan mo, Panginoon. Salamat po na ang pagiging tagasunod mo ay pagpapala po para sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy po tayo sa ating Grace Everyday. Ito nga po yung biblical giving. Kasi ito po isa sa mga dapat maintindihan kasi pagka meron po tayong mga gawain, meron po itong portion na ina-exhort yung mga member na sila ay magbigay para sa Panginoon. Sana po ay wala na po dito yung hindi pa naiintindihan. Pero kung hindi nyo pa po naiintindihan, ipapaliwanag nga naman po natin ito sa inyo. Okay po, diretso po tayo. Una ay dapat nating maintindihan mga kapatid na ang benepisyo ng biblical giving, yung tinatawag na tithes and offering. Yung tithes po, yan po yung 10% bahagi na yung kinita. At yung isang offering naman, ito yung voluntaryo na pagbibigay, kusang loob. Ayan. Ito po yung number 1 na objectives po, no? Dapat maintindihan yung tithes and offering, and then paano ito gagawin? To be able to take part in advancing the gospel of their generous giving. Kasi po isa sa mga layunin natin ay nagpatuloy yung pangangaral ng ebanghelyo, yung gospel advancing, no, yung hindi dapat ito nawawala. So, ang giving ay support yan eh. Nagpapatuloy yung ating pagpapahayag ng gospel sa pamamagitan ng pagsuporta nyo ng giving, tithes and offering po. Okay, isa po sa mga ating illustration po yung ating yung creation ng Panginoon. Illustration po natin. Tingnan daw po natin yung nature na ginawa ng Panginoon. Una, example pa lang po ito. Yung sun, yung araw, no, yung pagsikat ng araw sa umaga. Ano daw po ang ibinibigay niyan sa tao, sa bawat nilikha ng Diyos. Sabi nila kapag ikaw daw ay mahina raw yung baga mo, sa araw daw magbibilad ka sa umaga para mapalakas yung iyong baga. Minsan yung iba na inuubo, mahina yung kanilang katawan. So may vitamina raw po na naibibigay yan. Yung araw. Yan po yung naibibigay ng araw. Pangalawa po, yung mga punong kahoy na nilikha ng Diyos na nagbibigay ng mga bunga at nakikita natin iba't ibang klase ng bunga na ating nabibili, nakikita natin. At kung meron po kayong mga pananim, sigurado umaani po kayo niya, nalalasahan niya, natitikman niyo yung mga bunga ibinibigay ng punong kahoy. Kasi nilikha din ng Diyos yan. Then ito pa, yung karagatan.
Yung karagatan na pinagmumulan ng yaman dagat. Pinagkukunan ng lahat. Yan pong nabibigay niya. And then yung pang-apat, yung tao. Anong binibigay ng tao? Di ba ang tao po ay ginawa ng Diyos pinaka-the best yung tao. Para magbigay ng tulong sa kanyang kapwa. Ayan. Kung yung mga nilikha ng Diyos, mga walang buhay, mga araw, yung puno, yung karagatan bibigay, lalo na yung tao. Kasi ang tao merong kaisipan, may puso, at may gawa ang tao. Yung tinatawag na 3 H, yung head, meron siya intellectual, kaalaman, karunungan, nagmumula sa kanyang kaisipan. And then, meron siyang puso na pwede siyang dumamay pag nararamdaman niya na nagkakaroon siya ng awa, malasakit. And then, yung kamay, yung hands, yan po yung pwede kang tumulong kahit hindi siya pamamagitan ng salapi. Sa pamamagitan ng iyong kamay, na aabutin mo yung kapwa, matutulungan mo. Yun yung maibibigay mo. Yun po yan. Maliwanag po yan yung mga nilikha ng Diyos na nakapagbibigay. Okay, umpisahan na po natin. Dahil nga po ang ating paksa ay biblical giving, ano daw po ba yung tithes? And then yung offering. Yung tithes po yung sinasabi po natin 10 bahagi. Tithes, no? Ito po kasi nung panahon ng Lumang Tipan, daanan po muna natin yung Lumang Tipan bago tayo pumunta sa New Testament. Sa Genesis 14:20, ito po yung si Abraham na nagbigay siya ng 10. Excuse me po. Nagbigay siya ng 10 kay Melchizedek. Lahat ng kanyang nasamsam ay ibinigay niya 10 bahagi. Nung panahon ng Lumang Tipan to, kila Abraham po. Kasi sabi nung iba, hindi naman sa atin yan, sa mga Hudyo, sa mga Hebreo yan kila Abraham yan Kaya nga po dadaanan natin yung Lumang Tipan, ay yung Lumang Tipan, then punta tayo sa Bagong Tipan. Ito na po yung historical background about tithing. So, una, daanan po natin na number 1A, yung kahulugan ng tithes. And then letter B, number 1, letter B, offering, sharing your gift to the Lord and the needy and to the cause of the church. After the tithes has been given, this may be done voluntarily according to capacity and sacrificially. So ito raw po ay yung offering daw po ay sa ginagawa natin doon sapagkat sa pangangailangan, no? Yung tithes po, ito po yung sinasabi sa tithes. Sa Genesis 14:20 nga po yung 10 bahagi ng ipinagkaloob ni Abraham kay Melchizedek. Nung panahon ng si Abraham po ay tinatawag ng patriarka ng mga Lumang Tipan. So, ipinakita niya kung paano ibigay yung 10 bahagi kay Melchizedek. At sa Genesis 28:22 po, ito rin po yun, yung binabanggit. Then, punta na po tayo sa letter B na po tayo. Levitical. Number 2, letter B. Levitical. Sa Leviticus 27:30, sabi po dyan lahat daw po ng ani na magmumula sa kanilang pananim ay para sa Panginoon. Ipagkakaloob nila yun sa templo. Sa mga Levita, yung mga naglilingkod sa templo, dadali nila po yun, yung kanilang ani. Opo. Then sa Malakay 3:10 po, ito po yung huling-huling book sa Lumang Tipan na nagsasabing dalhin yung 10
sa templo upang magamit. Sabi diyan. At dito po kasi nakasulat yung sinasabing subukan. I-test daw natin si Lord sa pagbibigay ng ikapu kung hindi niya bubuksan yung durungawan ng langit para ibuhos yung pagpapala. Dito po kasi nakalagay subukan ng Panginoon sa pagbibigay ng ikapu. Opo. Ito po yung ginagawa ng mga Hebreo, mga Israelita noong Old Testament. Punta na po tayo sa New Testament po. Number 3, ito na po sa New Testament giving. Kanina sa Old Law yung pinag-usapan natin, ito po yung sa New Testament. Proportionate giving, 1 Corinthians 16:2. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come to collect, no collection will have to be made. Para daw hindi na raw nga pong ihanda na yung ipagkakaloob, ihihiwalay na. Para pagpunta ni Pablo daw po ay wala na raw pong mangyayaring koleksyon kasi pagkat naihiwalay na, naihanda na yung pagbibigay o yung ibibigay sa Panginoon. So, mapapansin niyo po rito yung on the first day of every week. Kasi sa mga taga-Korinto, ganun ang ginagawa nila. Sa atin, hindi naman nata ganun ang ginagawa natin. So, pagdating lang ng linggo, tsaka lang po tayo nagbibigay. Pero po sila, kung papansinin niyo po rito, binibigyan po sila ng advice ni Apostol Pablo na first day ng week ay handa na yung kanilang koleksyon, mga tithes and offering. Para pagdating ni Pablo ay wala nang mangyayaring mangungoleksyon pa o mga manghihingi pa so nakahanda na sa mga membro. Kumbaga alam na nila yung kanilang naibukod na nila yung mga ipagkakaloob nila para sa Panginoon. Number 3, letter B, generous giving. Ito raw po yung sinasabi dito, in the midst of every severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty, welled up in rich generosity. 2 Corinthians 8:2. So sa kabila daw ng kanilang dinanas na pagsubok ay nagbigay pa rin sila ng higit sa kanilang kakayanan. Opo, parang sa atin ngayon nagkaroon ng pandemic, so iba walang hanap buhay. Pero yung iba talagang nagbibigay pa rin sapagkat alam nila yung kanilang parte bilang miyembro. So binibigay nila ito ng voluntaryo. Opo, napakahalaga po nung pagbibigay. So kahit daw po nakakaranas sila ng kagipitan o yung kakapusan, kulang na yung kanilang panggas pero nagbibigay pa rin sila. Yan po ay nakalagay sa 2 Corinthians 8:2. Then, parehas din po itong sacrificial giving sa number 3, letter C. Isang verse po yan, magkasunod lamang po yung verse. 2 Corinthians 8:3. For I testify that gave as much as they were able and even beyond their ability entirely on their own. So higit pa din sa kanilang kakayanan ang kanilang ipinagkaloob na binabanggit dyan. So magkasama pala yung generous and sacrificial giving. Generous hinihigitan pa yung kanilang kakayanan magbigay. Yung sacrificial po ay ito yung wala ka na, yung kakapusing ka na pero sige para sa Panginoon. Sacrificial daw po ang tawag doon. Sacrificial giving. Amen po. Then punta tayo sa 3D. Cheerful giving. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. 2 Corinthians 9:6. Masaya, maluwag sa kalooban. Cheerful giving. Kapag daw marami kang inihasik, marami ka ring aanihin. Kasi
Hindi ka naman pwede expect ng isa lang yung butil na tinanim mo tapos gusto mo marami. Kapag maraming butil ang inisik mo, marami ka rin aanihin. Opo, ganun po ang sabi rito masaya. Git sa lahat, hindi napipilitan. Kasi minsan yung iba pilit sa pagbibigay para bang kailangan daw ay cheerful giving. Masaya sa kalooban, hindi napipilitan. At ayun ay para sa kanya ay kagalakan, katuwaan niya na magbigay para sa Panginoon. So, yun lamang po yung tinuturo ng biblical giving. So, may mga verse po tayo dyan. So, hindi naman po natin kinuha na lahat sapagkat sapat na yung mga binasa natin na nung panahon ng New Testament, sila Apostol Pablo, ganun ang kanilang ginagawa. Ang Macedonian Church daw ay very generous sila sa pagbibigay. Hindi sila nanghihinayang sapagkat alam nila binigay nila yung para sa Panginoon. Di ba po pagka tayo po ay medyo nakakaluwag. Minsan kapag gusto mo magbigay na hindi ka naman sinabihan, "Uy, bigyan mo naman ako ng ano." Pagka ikaw ay nakaluluwag at alam mong masaya ka sa pagbibigay mo, hindi ka na pwedeng sabihan o diktahan ninuman. Ginagawa mo yun ng buong puso. Masaya sa kalooban. Sapagkat alam mo na ginawa mo yun at ikaw ang nagdesisyon. Di ba? Tama po yun. Bigyan mo naman ako niyan, bigyan mo naman ako. Gagawin mo yun para sa Panginoon at masaya ka sa iyong ginagawa. Amen po? So, yun po yung biblical giving. Ito po yung pang-8 topic natin. Sige po, tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Kami po ay patuloy na turuan mo ng iyong mga salita at malubos. Pagpalain mo kami, Lord, upang patuloy po kami makasuporta sa iyong gawain. Sa pag-advance ng iyong gospel, Lord. At natulungan din po ang mga manggagawa sa kanilang pangangailangan. Sinabi mo, Lord, na mapalad na nagbibigay sapagkat kaysa tumatanggap. Kaya, Lord, kami po ay nagdidesisyon na Lord. Amen. Salamat po.